ang ika-6 na kabanata ng nobelang El Filibusterismo, si Basilio. Si Basilio, isang batang may malalim na alaala ng kanyang nakaraan, ay nagsimulang maglakbay patungo sa libingan ng kanyang ina sa isang madilim na gabi ng Pasko. Ang Mesa de Gallo ay naghahatid ng ingay at pagkagulo sa mga natutulog. Kaya't nagising siya at nagdesisyong tumungo sa isang lugar na tahimik at malayo sa mata ng tao. Sa gabing iyon, puno ng katahimikan at dilim, ang kanyang paglalakbay ay tila simbolo ng kanyang mga naiwang alaala at ang mga sugatang bahagi ng kanyang nakaraan. Pumunta siya sa matandang kagubatan ng mga Ibarra na dati ay ari-arian ng kanyang ama. Ang lugar ay puno ng dilim, dulot ng maliliit na ulap, at ang mga alon ng lawa ay tila hilik ng isang natutulog na tao. Sa bawat hakbang ni Basilio sa kagubatan, ang mga alaala ng kanyang ina ay muling bumabangon. Nagsimula niyang tanawin ang mga bituin at mag-isip. At sa bawat hakbang na tinatahak niya, nararamdaman niyang mas malayo na siya sa kanyang mga kinikimkim na alaala. Ang kanyang ina, na namatay sa gitna ng malupit na kahirapan at kalungkutan, ay patuloy na sumaksakit sa kanyang alaala. Sa isang madilim na gabing iyon, ang kanyang paghahanap sa libingan ay naging isang pagnilay sa kanyang mga naranasan, pati na rin sa kanyang paghihirap at sa mga tanong na umaalpas sa kanyang isipan. Mula sa mga alaala ng matinding pagdadalamhati, si Basilio ay umalis ng San Diego upang maghanap ng mas magandang buhay. Puno ng takot at pangarap, naglakbay siya patungong Maynila bilang isang batang tagalalawigan na walang alam sa buhay sa lungsod. Sa kanyang pagdating, ang unang mga araw niya sa Maynila ay puno ng gutom, kalungkutan at takot. Walang kaalaman sa wika at may sakit. Naglakad siya sa mga kalansangan, naghanap ng mga trabaho at nagsakripisyo upang makatawid sa buhay. Minsan, nang makita niyang dumaan si Kapitan Tiago at Tia Isabel, parang nakatagpo siya ng mga kababayan. Ngunit mabilis silang nawala sa kanyang paningin. Naghirap siya sa Maynila. Ngunit sa tulong ni Kapitan Tiago, nakapagtrabaho siya bilang isang utusan sa bahay ng mga mayayaman at nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral. Habang nag-aaral sa San Juan de Letran, hindi naging madali ang buhay ni Basilio. Ang mga kaklase ay puno ng mga mayayaman at masisipag na mag-aaral, samantalang siya ay isang batang walang sapat na kaalaman at may kahirapan sa buhay. Puno siya ng kahihiyan at nararamdaman niyang siya ay naiiba sa mga mag-aral na may magandang buhay. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy siya at naging masigasig sa kanyang mga aralin. Kaya't kahit na hindi siya tinututukan ng guro, pinagsikapan niyang maunawaan ang mga leksyon at pagsunod sa kanyang mga guro. Nagpatuloy si Basilio sa kanyang pangarap at sa tulong ng mga tagumpay at pasakit na naranasan, natutunan niyang maging mas matatag. Minsan, habang nag-aaral siya, nahirapan siya dahil sa hindi magandang pakikitungo ng mga guro sa kanya. Ngunit natutunan niyang magsikap at nagpatuloy sa kanyang pag-aaral, na pinipilit matutunan ang mga bagay na mahirap para sa kanya. Habang tumatagal, unti-unti siyang umangat at natutunan ang mga kinakailangang kaalaman. Sa kalaunan, naging matagumpay siya sa mga pagsusulit at nakapasa sa mga mahihirap na hamon sa pag-aaral. Sa paglipas ng mga taon, si Basilio ay nagpatuloy sa pag-aaral at naging mas disente sa pamamagitan ng mga tulong mula kay Kapitan Tiago. Sa pamamagitan ng sapatos at bagong kasuotan, unti-unti siyang nagkaroon ng tiwala sa sarili. Pero sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang hitsura, ang kanyang pakikisalamuha sa mga kapwa mag-aaral ay hindi naging madali. Naramdaman niyang siya ay hindi pa rin kapansin-pansin at itinuturing na mababa sa lipunan ng mga mamamayan. Sa kanyang 3 taon, nakatagpo siya ng isang guro na may malasakit sa kanyang mga mag-aaral. Nakita niya sa guro ang masigasing na pagtuturo at dahil dito, nagsimula siyang makapagpakita ng mga kakayahan sa klase. Sa tulong ng guro, nakuha ni Basilio ang mataas na marka at naging mas magaan ang kanyang pakiramdam. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagsimula siyang maging isang kilalang estudyante sa paaralan. At sa wakas,
natutunan niyang ipaglaban ang kanyang karapatan bilang mag-aaral. Nang umabot si Basilio sa ikalawang taon ng kanyang medisina, nagsimula siyang makapanggamot ng mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang natutunan, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Sa tulong ng mga magulang ng mga estudyante at ng ilang mga kaibigan, nagkaroon siya ng pagkakataon na umangat at magsimula ng bagong buhay. Hindi lamang siya nakapagtapos ng medisina, kundi nakapagsimula rin ng isang karera na magbibigay sa kanya ng pagkakataon na matulungan ang mga tao at magkaroon ng magandang buhay. Sa long bahagi ng kwento, si Basilio ay nakatagpo ng tagumpay. Matapos ang mga taon ng hirap at sakripisyo, natamo niya ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Sa kanyang pagtatapos, ipinakita niya sa mga tao ang kanyang mga pinagdaanan at pinagsikapan. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan, ang kanyang mga karanasan at ang kanyang mga magulang. Lalo na ang kanyang ina na nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Ang mahalagang konsepto. Ang kwento ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtitiyaga, edukasyon, at suporta sa buhay upang makamtan ng tagumpay at magtaglay ng dignidad kahit nasa kabila ng mga hamon ng buhay.